Sa automatic, hindi safe na nakadrive. Then ang pumipigil sa pagtakbo is yung handbrake. Tandaan natin, malakas ang makina ng sasakyan. So, kahit naka-handbrake yan, may possibility pa ring tumakbo ang sasakyan at possible mag-cause ng accident. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive tayong question na related sa automatic at kung po pwede daw bang naka-drive then naka-handbrake. Yan. So technically, kung malakas yung handbrake ninyo, hindi naman talaga yan aandar. Pero just remember, malakas ang makina ng ating sasakyan. Kaya nga minsan, 'di ba? Pag nakakalimutan ibaba ang handbrake at ginasan mo na nakadrive, umaabante ang sasakyan. So, may tendency na pwedeng umandar ang sasakyan or umabante ng dahan-dahan pag tayo ay naka-handbrake then nakadrive. So, ang pinaka-safe pa rin, okay, ang pinaka-safe. So, kung bababa kayo ng sasakyan, okay, kung bababa naman kayo, ilagay nyo sa park, then i-handbrake ninyo. Kung hindi naman kayo bababa ng sasakyan at few minutes lang naman o few seconds lang naman, so pwede nyo ilagay sa neutral, then i-engage ninyo yung handbrake. Okay? Kasi ang pinaka-suggested talaga, kung traffic light naman yan at few seconds lang naman yan, so stay mo lang sa drive, then umapa ka lang sa preno. Kasi bakit mas okay na nakaapak sa preno? Kasi talagang hindi tatakbo ang sasakyan ninyo pag nakaapak kayo sa preno. Kasi apat na gulong ang pinipigilan tumakbo. Unlike kasi ng handbrake, normally rear tire lang ang naka-preno. So, dahil dalawang gulong lang yon, pwedeng umabante ang sasakyan. Unlike nung nakaapak ka sa preno na hindi siya umaabante. Yan. So yun yung pinaka-idea mga paps, no? Hindi safe, no? Kung ginagawa nyo mang practice yan, tigilan nyo na or pag-aralan nyo na hindi nyo nagawin. Kasi yun nga, on my experience, no? Sa experience ko, may mga sasakyan na accidentally umabante dahil nakalimutan nilang ilagay sa neutral or park, then naka-handbrake. Iba nagpapagas lang, tapos yun nga, nakaligtaan nila. So, ang tendency nun, umabante ng dahan-dahan. Paano kung bumaba ka? Mahahabol mo pa kaya? Swerte mo pag nahabol mo, 'di ba? So, ang actually hindi ko rin suggested sa inyo, no, na kayo ay bumaba ng sasakyan na naka-neutral. So, dapat pag kayo ay bababa ng sasakyan, naka-park 'yan. Kasi ganito 'yan. Pag naka-neutral kasi tayo, napakadali niyang ilagay sa drive. Kahit hindi mo apakan ang preno, pwede mo mailagay yan sa drive o sa reverse. Unlike kasi nung park, meron yan locking mechanism na hindi mo ma-disengage yan sa park kung hindi ka aapak ng preno. Lalo na kung merong ibang tao sa loob ng sasakyan, hindi lang kayo or may iba pang possible na sasakay. So wag na wag ninyong iiwanan yung sasakyan na naka-neutral. Kasi nga, pag sakaling halimbawa sumakay, nabangga ng bag yung shifter, pwedeng mailagay sa drive yan, aabante yung sasakyan, magkokos ng accident yan, 'di ba? Or halimbawa may mga bata naglalaro, biglang natuon nung bata yung kanyang kamay doon sa cambio, so may tendency mailagay niya sa drive yan, so aabante yung sasakyan. Yan. So kung bababa kayo ng sasakyan at naka-on yung sasakyan, ilagay nyo sa park. Yan yung pinaka-safe na way, no, ng pagdadrive sa automatic. So yun nga, dun sa question, actually as far as I know, nasagot ko na yata rin to parang few weeks ago nasagot ko na rin to So yun, maganda naman na tinatanong nyo itong mga ganitong klase ng question, ano, kasi may mga pagkakataon din talaga na alam mo yun, yung parang self-learning. At the end, mali pala yung ginagawa. Yun, isa pa sa mga mali dyan naman, yung iba, nasa traffic light, few seconds lang naman, nilalagay sa park. Yan, mali rin yun.
Kasi few seconds lang naman eh. Hindi mo kailangan ilagay sa park pag few seconds lang. It's either i-remain nyo lang yung drive tsaka naka-brake kayo, or kung medyo matagal-tagal ng konti, pwede mo yung in-neutral then handbrake kayo. So yun lang yung gagawin ninyo. Kasi pag paulit-ulit ninyong ginagawa yan, yung halimbawa nasa traffic light kayo, few seconds, kada hinto ninyo ilalagay nyo sa park. So yung shifter nyo kasi meron yung bushing. So ang tendency nun pag pag paulit-ulit ninyong ginagawa yun, yung bushing na kumbaga ini-stress up nyo yun. So ang tendency nun, pwedeng masira. So ang ending, yun na yung mga senaryo na minsan hindi mag-shift yung gear. Yan. So halimbawa nasa park pero hindi na nila ma-release. O yung iba nga nasa neutral, hindi na nila ma-release kasi kumalas na pala yung shifter. Or yung iba naman nasa drive, so hindi na nila ma-start. So yan yung mga issue nung mga ibang automatic diyan na yun yung mga driver na mahilig maglagay sa park habang nakahinto lang naman ng sandali. So kung hihinto lang kayo ng sandali, traffic light, yun, neutral and handbrake lang. Yan, kasi hindi naman kayo bababa ng sasakyan eh. Pero kung bababa kayo, syempre park and handbrake. So yan yung mga idea Then aside dun sa yun, pag nasa paahon kayong kalsada, kung kayo ay magpa-park o hihinto na, papatayin nyo yung makina, okay din na idaan nyo talaga sa neutral yan. Para maiwasan ninyo yung paglagotok o paghigpit ng park. Yan, daan nyo sa neutral. Then siguraduhin ninyo na ang pumipigil na sa pagtakbo ng sasakyan is yung handbrake. Hindi na yung ating preno o yung parking pole. Dapat handbrake na ang nag-uutos, So yun na yung suggestion ko sa inyo rin. Then yun, sa transmission naman, kung gusto niyo magtagal talaga yan. At ito pala kasi pag naka-drive yan, so syempre ang idea ng sasakyan, bante, di ba? So pinipigilan mo. So pwedeng masira din yung yung brakes mo sa likod. Yan, pwedeng pwedeng masira, pwedeng uminit or pwedeng yung tinakbo mo yung sasakyan na naka-handbrake, pwedeng masira din yung transmission mo. Pero unang tinatamaan diyan brake shoe o yung disc brake niya. So kasi yun nga, naka-engage siya, nakakapit siya, tapos pinipilit mong ipaabantehin. So although ngayon sa mga sa mga modern car ngayon nagbibip. So pag tumakbo ka ng mga ilang meters, nadidetermine na. Unlike kasi dati talaga, sa totoo lang, sa yung mga dating mga old car, kahit naka-handbrake yan, natatakbo talaga. Tapos mapapansin mo na lang, parang ang bigat ng takbo. Yun ang bigat ng takbo. Pero minsan malalakas yung makina eh. Hindi mapansin eh. Kasi malakas na yung makina eh. So, yun, mapapansin nyo rin talaga, mabigat yung takbo pag naka-handbrake kayo. Pero sa mga modern car ngayon, nag-a-alarm. So, yun naman yung advantage ng mga modern car ngayon. Kasi, hindi mo na maitatakbo yan, ewan ko kung bingi ka na lang or wala ka na lang pakialam talaga doon sa kotse. Pero normally hindi mo matatakbo yan hindi mo maitatakbo ng malayo yan na naka-handbrake. And don't worry naman kung sakali naman na itakbo nyo na naka-handbrake, hindi naman agad-agad masisira yan. Okay? Pero sana wag yun ang uulitin. Kasi pag paulit-ulit yan, may possibility masira. Okay? So yun mga paps, sana nakakuha kayo ng idea. Parang pangalawang question na yata to, and magandang sinasagot pa rin natin ng paulit-ulit. Kasi para sa akin ang pinaka-idea ko talaga is maituro ko ng tama yung paggamit ng kotse para hindi tayo gumas ng malaki. Kasi ang pinaka-bottom line ko talaga dito is ma-enjoy natin yung sasakyan natin with a minimal cost. So yung mga na-experience ko, yun yung sinishare ko para at least hindi nyo na maging mistake. Okay? So yan mga paps, sana nakakuha kayo ng idea with regards automatic. Kung may mga tanong kayo, comment nyo na lang. Try natin sagutin kahit paulit-ulit. Kasi maraming nanonood na gusto pa rin talagang matuto. At minsan hindi na nila mahanap yung topic na gusto nila. Ngayon, habang nagre-research sila, nakakakuha sila ng mga idea kung paano ba mag-drive ng tama sa automatic. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.